po is when someone from the US, a team from the US, will go to another country, kidnap the citizen of that country and bring them to the US to answer the processes in the courts of the US. Yan po legal sa kanila. Pero dito po sa atin, like I said, it is called kidnapping. Yan. Ito ha. Ito po legal. Sinasabi, nabanggit po ito ni Pastor Kibuloy para dun sa mga hindi nakakaalam. Before, may sinabi silang ang gagawin kay Pastor Kibuloy ay kidnapping o sa kanilang term, rendition. Kukuhanin si Pastor Kibuloy at yayariin in the process. Okay? Nung una ko naninig to be honest with you, parang sinasabi dito, oy, teka muna, parang masyado namang OA. Di ba? Bakit naman pati US makikialam sa atin? Bakit naman pag-iinteresan pa si Pastor? Bakit pag-iinitan ng gobyernong itong si Pastor? Diba? Hindi kaya nag-i-imagine lang si Pastor? Yung mga ganun di ba? I mean, honestly, pumasok sa isip ko, sobra naman. Bakit naman siya pag-iinitan ng USA? Bakit naman siya pag-iinitan ng gobyerno? Bakit naman rendition? Di ba? Bakit? Anong meron si Pastor? Bakit kailangan gipitin? Hindi naman siguro. Malabo naman yan, baka imagination. Yan po yung tumakbo sa isip ko before. Honestly. Pero alam mo, tama ngayon. Tama. Bakit? Nangyayari po. Pinag-iinitan ng KOJC. May mga puti na sa Davao. Ayan po ay binalita po. Ha? May mga nakapasok ng puti sa Davao. Kita nyo naman, ang nagche-checkpoint ngayon sa Davao, sa harap mismo ng KOJC SWAT. Takip ang muka, fully armed. Saan ka nakakita ng SWAT? Naging traffic police. SWAT, nagche-checkpoint sa mapayapang lugar na siyudad ng Davao. Sa mapayapang lugar, sa tapat mismo ng KOJC. Pag tiningnan mo, before, atras ka, 1 year before, napaka-OA. Yan po minsan ang problema sa taong may nakikita na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Nakita na po kasi ni Pastor mangyayari yan. Sa mga ordinaryong tao katulad ko, parang, ha? Pwede ba yun? 1 year after, nangyari. Eto na. Bastusan na. Abusado na. Minsan ganyan si Banat Bay. Meron siya nakikita, hindi makita pa ng ibang tao. Kaya maraming nagagalit kay Banat Bay. After a few months, lumabas yung totoo. Meron siyang binanatan dati. Lumalabas, may kalokohan yung tao. Ngayon, vlogger na. Di ba? Pati si PRRD, binanatan. Pati Maisug, binanatan. Pati SMNI, binanatan. Ngayon lang lumabas yung totoong ugali. Ngayon, vlogger na. Ngayon lang naniwala yung mga taong bayan kay Banat Bay. Pero sinasabi niya na yan before. Nung tratuhin siya hero. Bakit? Advance mag-isip. Kita niya na agad. Ito, kita rin ni Pastor mangyayari. Sige nga sa mga taga Davao, na-imagine nyo na ba na merong magche-checkpoint, araw-gabi, may nakabantay na pulis dyan, SWAT pa. Dyan sa lugar na yan, na-imagine nyo? Kung iisipin ko yan, last year, parang kalukuhan. Ang payapa-yapa ng Davao. Ano bang meron sa KOJC? Napakamapayapa ng mga tao dyan. Diba? Ano ngayon kung mayaman ng KOJC, mayaman din naman ng bansa natin. Diba? Ano naman kung kadikit ni Pastor Kibuloy si PRRD? Ang dami naman kadikit ni PRRD. Diba? Parang pag sinabi sa'yo in advance, hindi talaga baliw ata ito. Pag nakita mo ngayon, yan. Di ba? Totoo ulitin natin na rendition po. Yung rendition po is when someone from the US, a team from the US, will go to another country, kidnap the citizen of that country, and bring them to the US to answer the processes in the courts of the US. Yon, legal yon, dadalahin doon para doon sumagot. Pero
yan po legal sa kanila. Mhm. Pero dito po sa atin, like I said, it is called kidnapping. Yung extraordinary rendition po, kikidnapin yung the same process ng rendition, kikidnapin yung tao, pero instead na dadalhin doon, posible pong mamamatay siya on the way. So, yan po, ang narinig po namin is Ayan po nangyayari yan, ha? Yung nawamatay on the way. Ang labanan ngayon tandaan nyo, hindi ka nababarilin. Tuturukan ka. O, kailan lang, di ba? Anong pangalan nitong biglang namatay itong kasama ni Bantag? Kabata-bata, biglang inatake. May mga ganyang pagkakataon, ha? Na sinasabi, ang labanan ngayon, turok na. Hindi ka babarilin. Ba't ka babarilin? Pag tinurukan ka, bigla kang maglalaho, bigla kang patay. Totoo po yan. Baka sasabihin, hindi, imagination na naman ni Pastor, hindi. Ako naniniwala na ngayon. Grabe po ang pagkapraning. Dahil siguro, baka nagtitake sila ng multivitamins na nakakapraning or sobra sila sa kape. Kaya napakapraning nila. Saan ka nakakita? So what? Nagche-checkpoint. Ayun ay lantarang may tama na sa utak kung sino man ang nag-uutos niyan. Extraordinary rendition to be done against Pastor Kibuloy. Since napag-usapan na natin yung mga walang utang na loob, nais ko lang balikan ulit. Alam ko mainit yung discussion natin dito. Yung patungkol naman po sa rendition. Noong March 2, 2024 ay naglabas ng article si Attorney. Isa pa to sa point ni Ma'am Hana, yung walang utang na loob. Mag-iingat tayo dyan. Napakadelikado po ng taong walang utang na loob. Itong ginagawa sa SMNI ay pananakot po ito sa mainstream media. Na kahit na kaibigan namin, kahit na ang laki ng natulong ng SMNI dito kay Marcos, ang laki ng natulong kasi gumawa pa ng sariling debate at SMNI ang gumastos doon. 5,000 per plate. Yes po, you heard it right. 5,000 per plate ang ginastos ng SMNI dyan sa Okada. Sila po ang nagbayad. Ganyan po, para lang magkaroon ng sariling debate dahil hindi niya kayang lumaban ng patas sa debate. And yet, ganyan ang ginawa sa SMNI. Kaya ngayon, duwag ang mainstream media. Magtataka ka, ha? Kasi meron po akong naka-message. Babasahin ko lang. Hindi ko nababanggitin kung sino nag-message. Hindi ko nababanggitin, pero ito ay, ang kanyang apelyido ay kilalang-kilala sa bansang Pilipinas. Ito sabi niya. As usual, intimidation tactics na naman. On alert lang kami. Yan, naka-alert na yung family nila. Palagay ko tactic na naman ito to discourage tourists to come here dahil Kadayawan Week dito. Ito po Kasi po pag tinitingnan ninyo, ako hindi naniniwala na bobo or tanga etong mga pulis na ito. Alam natin na yung ginagawa ng mga pulis na yan ay illegal. Alam natin, alam nila yan. Yung ibang spokesperson nila, yung ibang mga matataas dyan ay abogado. Yang ginagawa nilang pagtambay ng mga pulis at mga checkpoint dyan sa Davao, pagpapalit ng liderato ay mga pulis dyan, yung pag-alis, yung na-relieve yung mga pulis dyan, yung pagtanggal ng security ni BP Sara, yan ay naniniwala ako na hindi sila tanga or bobo. I know, alam nila illegal yan. Alam nila illegal yan. Yung magtatakpan mo yung plaka ng kotse mo, illegal po yan, alam nila. Nakatakip ang nameplate, may mahaba kang baril, nasa gitna ka ng kalsada, nakatakip ang mukha mo. Alam nila, illegal yan. Alam mo saan nakikita ko rito?
Nang-aasar na lang talaga sila eh. Na kami ang batas ngayon. Kami ang masusunod. Wala kaming pake kung illegal ito. Tingnan ninyo, illegal ito, pero kaya naming gawin. Hindi bobo yung mga yan. Hindi tanga yung mga yan. Alam nila yung ginagawa nila. Nagpapakita yan, nang aasar yan. Hindi kayo susunod. Dahil kung hindi kayo susunod, itutupi namin kayo. Kung kaya namin gumawa ng illegal ngayon, ng lantaran na ilalabas sa TV, na ilalabas sa social media, kaya namin gumawa ng illegal, kaya ka naming tiklupin. Kung kaya naming gawin sa mga Duterte to, kahit illegal, kung kaya naming gawin sa isang pastor at reliyon na tahimik, kahit illegal, sa'yo, ikaw, Coach Oli at sa mga manunood mo, kayo, na mga ordinary citizens, wala kayong magagawa. Titiklop namin kayo. Kaya namin yan. Ito ay may chilling effect. Kaya nga sabi may ise-celebrate din sila ngayon ha. Isang banda, grabe na ang kanilang kapraningan. Dalawa lang yan. Nang aasar or praning sila talaga. Ito yung isang nakikita kong dahilan dyan. Kasi merong celebration doon. Ano ba yung celebration? Yung binanggit ko kanina. Kadayawan Week o Kadayawan Week. So maraming papasok na turista at ayaw nilang maraming pumasok na turista. Yan po ang sabi ng mga kakilala ko taga Davao. Ayaw nilang maraming pumasok na mga turista to discourage yung mga turistang pumunta roon kasi naniniwala sila ang susunod na EDSA ay Davao. The new EDSA is Davao. Kaya praning sila sa Davao. Lalong-lalo na kay BP Sara, kay Mayor Baste, kay PRRD at kay Pastor Kibuloy. Kasi yan ang puso ng Davao. Yung mga taong yan. So ewan ko, anong dahilan? Dahil nananakot sila o dahil praning sila sa Davao? Or parehas. Nananakot kasi praning sila para wala nang sumunod. Wala nang sumunod na mainstream media, wala nang sumunod na politiko, wala nang mga sumunod na mga vloggers katulad namin, wala nang mga sumunod na pastor o religious leaders. Pansinin mo, kayo mag-observe, yung mga religious leaders, yung mga religious leaders na attack ng attack before, tahimik ngayon. Bakit tahimik? Kasi meron silang meron silang pananakot na ginawa. Kaya nga ang target talaga ditong malaki ay ang KOJC. Bakit? May chilling effect ka na sa reliyon. May chilling effect ka pa sa mainstream media. Takot ang mainstream media because ginawa sa SMNI, takot ang ibang reliyon. Di ba? Asan yung ibang reliyon? Bakit wala silang official statement about this? Bakit busal ang bibig? Ako'y nagtatanong lang. Hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi ako maghuhusga sa inyo. Ang taong bayan na naghuhusga. Ako'y nagtatanong lang, asaan sila? Na dati maiingay ang mainstream media, na dati ay maiingay ang reliyon. Asan sila ngayon? Merong mga pangilan-ngilan. Tama po o tama-tama? Di ba? Pero grabe to. Sa gitna, Sa gitna ng akala natin ay hindi mangyayari sa Davao, sa gitna na akala natin ay nag-i-imagine si Pastor Kibuloy, yung pala totoong nangyayari ngayon. Nagsinungaling pa ito si Torre. Ito si Romel.
O, tapos nagpakalat pa si Tory ng mga poster ni Pastor Kibuloy. O, eto naman si Marantan. Asan na? Asan na siya? Kala ko ba papatunayan niya? Bakit may SWAT dyan? Di ba? Anong purpose ng SWAT dyan? I mean, lantaran kasi sinungalingan, bawawasan nyo ng security si Sara. Tapos maglalagay kayo ng SWAT dyan. Sabi mo, Coach Oli, iba naman yung security, iba naman yung police, iba naman yung SWAT. Di ba? Hindi naman sila pare-parehas ng trabaho. Kung hindi sila pare-parehas ng trabaho, trabaho ba ng SWAT maging traffic enforcer? Trabaho ba ng SWAT na mag-checkpoint? Ba't nyo inalisan ng SWAT si dahil kailangan nyo ng police? Inalisan nyo na security si Sara. Kung hindi kayo nuklokan ng sinungaling, inalisan nyo na security si Sara dahil kailangan ng pulis sa Maynila. Samantalang SWAT, ginawa nyo traffic enforcer. Diba? Sinungaling to mga ito. Harry Roque. At kinote niya doon si Pastor. Kasi sinabi na ni Pastor sa kanyang mga statement na mayroong collusion between the Philippine government, the US government, CIA, and the FBI. At gusto talaga nila makuha si Pastor. And explain na ng ating mga abogado ni Sister Nori na wala silang makitang ebidensya. Kaya inililipat nila yung hearing. Hanggang ngayon, ilang taon na natin hinihintay pero hindi talaga mapush. Ngayon, dahil maliban pa sa obsession ng government na ito, may obsession din ng Amerika to pin down Pastor. And ang nakikita nila dito ay ang rendition na talagang kunin sa dead or... Alam mo yung kaso na yun, sinasabi ni Ma'am Hana, ang tagal na nilang inaantay. Kasi para matapos na. Hindi gumalaw, tapos ngayon biglang hinalukay. Ang tagal-tagal na po nun. Talaga i-extradite si Pastor. Gusto nila dalhin. Gusto nga nilang patayin si Pastor. Just similar... Ito may nagsabi, kung pwede pala SWAT sa traffic, bakit hindi sa Metro Manila nilagay? Andun yung mga matatapang mag-road rage. Tama. Sa Maynila, doon na magugulo sa Maynila. Doon alam mo yung paggamit sa SWAT? Ito paggamit sa SWAT ay in a way is a form of corruption para sa akin. Bakit? Pagsasayang po yan ng pera ng taong bayan. Kasi anong silbi ng mga SWAT dyan na napakamapayapa ng Davao? Lalong-lalo na yung tapat ng KOJC. Mga mapayapa sila dyan. Peaceful people sila dyan. Peaceful city po yan. Corruption yan. Dapat dalhin nyo doon sa may wala silang pakinabang dyan. Yung mga SWAT na yan, wala pong pakinabang dyan. Ano ba naman? Ako'y nagtatanong lang. Meron pa bang isip yung sinasabi niyong utos sa itaas? Yung tao ba sa itaas na yan ay sa taas talaga o si Satanas? Kasi parang walang utak. Ba't ka maglalagay ng SWAT dyan? Unless insecure kayo. Dahil ayaw nyo mapuno ng tao ang Davao. Ganyan na kasimple na yun. Doon sa nangyari sa... Di ba?